Iglesia ni Cristo, si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Ha, Eduardo, Manalo, mukhang pera ka, talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Ngayon naman mga kababayan, ang pag-uusapan po natin, merong vlogger na matapang na nung wala na siyang makontent, mga kababayan, kinontent na rin ang Iglesia ni Cristo. At talagang malupit ang kanyang ginagawang pag-uusig. Ang malala pa mga kababayan at mga kapatid, minura niya po ang kapatid na Eduardo Manalo at buong iglesia na sinasabing binayaran daw po ng isang politiko o sa madaling sabi, binayaran daw ni Duterte ng bilyon-bilyon. At ang ginawang political rally na ito, hindi daw National Rally for Peace dahil kinagagalit niya po ay nagsalita po si Congressman Marcoleta. Mga kababayan, pakinggan po natin ang ginawa ng vlogger na ito. Balita ko po mga kababayan, yung mga kapatid natin na mga abogado, marami po kasing mga kapatid na Iglesia ni Cristo na abogado na nakakaalam ng mga batas dahil po sa ginawa ng vlogger na ito. Nung pinanood ko ng buo mga kababayan, di ko makayanan Sabihin ba naman niya na iuntog daw ang ka Eduardo Manalo? Tingnan po natin kung paano niya usigin ang buong iglesia at murahin ang buong mga kapatiran. Ito siya mga kababayan, si Epipanyo Labrador na merong 159 subscriber. Viral po ito sa mga social media. Talagang nagalit po ang mga kapatid. Maghanda ka na, Epipanyo, sa kakaharapin mong mga patong-patong na kaso. Mukhang malaki ng kinita mo sa pagbablog mo. Baka kulang pa yan sa naipon mong pera. Dahil ang mangyayari sa'yo, lahat po ng mga kapatid sa buong Pilipinas, kakasuhan ka. Ihanda mo na yung kinita mo sa pagbablog mo. Kung magkano man yan, mauubos yan sa bawat lokal ng Iglesia ni Cristo sa buong Pilipinas dahil ang mga kapatid ay idedemanda ka ng libel. May naganap ng ganyan na personalidad na sikat na radio announcer na kung ano-anong paninira, pagmumura, kinasuhan ng buong mga kapatid sa buong Pilipinas. Tignan natin mga kababayan, ano ba ang ginawa ng vlogger na ito? Manggigigil kayo mga kababayan dahil sa talas ng dila, matapang, walang kinakatakutan. So tignan natin kung hanggang saan yung tapang mo, Epipanyo Labrador. Tignan natin. Dahil sa ginawa mong ito, nagkamali ka ng binangga. Dahil may legal na paraan. May legal na paraan yung ginawa mo. Kung anong paglapastangan mo, hindi ito mapapalampas sa mga kapatid. Eto na siya mga kababayan, pakinggan nyo po kung paano siya magsalita. Gerardo Cory Jr., tama ka kapatid. Ako ay NC pero sa nangyari nung rally, nakialam si Marcoleta, grabe. Natitinod tulog ako. Natitisod. Yan, okay. Buong Tera, Labrador, hindi mo alam na mali ang kamera. Sira ulo, tarantado, Buong Tera, tirahin kita ngayon dyan, makita mo Anong hindi alam? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka pa naman bobot, sira ulo, gago, di puta, walang niya, gago, demonyo.
Parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Demonyo. Ayoko na sanang ano yung Iglesia ni Cristo eh. Kasi okay na kami. Okay na kami. Natutuwa na ako kasi nakikita ko na yung ano eh. Pero sa nangyaring ito, di puta, di honor. Good morning kay Apple Teach 1984. Front lang nila yun. Yes, halata naman eh. Front lang nila. Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally. Putang inang peace rally na yan. Di ba? Mga kababayan, sabi ng Iglesia ni Cristo, wala daw halong pamumulitik. Ay putang inang politiko yung nagsalita dun eh. Isang maagang putang ina sa mga sa mga kalaban natin. At maging dito kay kay sino tong ng Iglesia ni Cristo? Si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Eduardo, manalo. Mukhang pera ka, talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Mga kababayan, grabe grabe. Mga kababayan at mga kapatid na mga lawyers, na mga kasapi po sa Iglesia ni Cristo. Ano pong masasabi nyo po sa matapang na vlogger na ito na si Epipanyo Labrador? Grabe yung pagmumura niyo mga kababayan. Alam mo, Epipanyo Labrador, alam mo kung paano po igalang ang aming namamahala po na si Ka Eduardo? Nirerespeto namin yan. Dahil si Ka Eduardo po ang leader po ng buong iglesia. Siya po ang aming ginagalang. Mataas po ang uri ng aming pagtingin dyan. Kung sino ka mang vlogger ka. Minura mo ang buong iglesia. Kami na ang murahin mo. Huwag lang po ang kapatid na Ka Eduardo. Ano pong masasabi nyo mga kababayan sa lapastangan na vlogger na ito? Kung merong Aling Marie na matabil ang bibig, meron ding Epipanyo Labrador na kinasangkapan po ng dyablo para usigin ang buong iglesia. Ang kinagagalit niya po mga kababayan ay yung naganap na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo na dinaluhan po ng milyon-milyon ng mga kapatid dahil nagsalita po si Marcoleta dito. Nagsalita si Marcoleta bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo at bilang isang abogado. Wala kang narinig doon na nangampanya siya. Wala kang narinig doon na iboto nyo ako sa pagkasenador. Wala ka ring narinig doon na paninira sa gobyerno. Inilahad lang ni Kong Marcoleta ang mga nagaganap na kaguluhan sa ating gobyerno na nag-away-away ang mga leader. Ituloy pa natin mga kababayan kung paano po lapastanganin ng taong ito ang namamahala na si kapatid na Ka Eduardo Manalo. Paano niya bastusin mga kababayan? Talagang nakita ko sa FB mga kababayan, popular po ito. At pasensya na po, wanted po ito sa buong Pilipinas. Wanted po ito sa mga kapatid. Dahil idedemanda po ito, mga kababayan. Idedemanda po siya ng kapatiran. Ang namamahala po mga kababayan, hindi po yan gumaganti. Kahit ano pong gawin nilang pangbabastos, kung ano man ay yung mga paninira nila, hindi po yan gumaganti mga kababayan. Kami po ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ginagalang po namin yan, si Ka Eduardo. Pero anong ginawa mo? Epipanyo Labrador. Malulutong na mura ang ginawa mo. Grabe ka. Kaya sa mga abogado po dyan na mga kapatid, yung mga nasa Supreme Court na mga kapatid, ano pong masasabi nyo dito? Sa mga kapatiran po dyan, mga kababayan, papayag ba tayo
na lapastanganin ng taong ito, ang kapatid na kay Eduardo Manalo. Grabe. Mababait pang mga iglesia ni Cristo. Dadaanin ka lang sa legal na paraan. Ihanda mo na ang sarili mo sa pagpunta sa lahat ng lokal sa buong Pilipinas para harapin mo ang demanda para sa'yo. Tignan pa natin mga kababayan, ano pa ang kanyang mga kinagagalit dito. Matindi ito mga kababayan, matindi talaga itong vlogger na ito. Na hindi lang ginatasan, talagang matinding mura pa ang inabot po natin, mga kapatid. Hindi niya nagginalang ang namamahala ng Iglesia ni Cristo. Grabe. Pinagmumukha niyang masama ang Iglesia ni Cristo sa taong bayan. Pakinggan pa natin mga kababayan kung paano siya magsalita. Ano ba ang motibo niya sa kanyang ginagawa na hindi niya ginagamitan ng lohika, hindi niya ginagamitan ng utak. Yung lumalabas sa kanyang bibig, puro tae, mga kababayan. Ito ba ang vlogger na susuportahan nyo, mga kababayan? Ito ba ang vlogger na ito? Pakinggan pa natin, marami siyang mga pasabog at nangihikayat po siya ng ibang religion na magsama-sama daw sila para buwagin itong Iglesia ni Cristo. Marami siyang pasabog. Ha? Okay na sana eh. Ang taas na ng respeto ko sa iyo eh. Ang ganda na ng ano ko sa Iglesia ni Cristo. Puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Ha? Ano? Anong pinag-usapan ninyo ni Marcoleta? Anong pinag-usapan ninyo ni Sara? Porket ba kaibigan, kakampi ng mga Duterte si Marcoleta? Ayan, tinulungan nyo si Marcoleta. Ang sabi nyo, walang pamumulitik ang halo, pero pinagsalita nyo sa antablado yung budlat na mukhang buteteng na pisat. Ha? Walang halong pamumulitika. Alam niyo mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko, kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo mayroong kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, sabi niya, grabe, nakakatakot daw ang Iglesia ni Cristo kasi posible daw na sakupin ang buong Pilipinas. Grabe ang imahinasyon ng vlogger na ito mga kababayan. Talagang matindi yung galit. Matindi yung puot na sinasabi nito na sa kanyang salita masamang-masama ang mga Iglesia ni Cristo. Pakinggan pa natin kung paano niya gawing masama ang mga Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, mga kapatid, huminahon po kayo. Alam ko, nanggigigil po kayo. Pero dadaanin po natin ito sa mabuting usapan. Mga kapatid, ng mga abogado dyan, mga nakakaalam po ng batas, ano po ang kaso na pwedeng ikaso dito? Grabe ang paninira niya sa Iglesia ni Cristo. Hindi lamang paninira, kundi grabeng pagmumura ang ginawa niya kay Eduardo Manalo. Pakinggan pa natin. Mga kababayan, mga kapatid huminahon po kayo. Merong legal na paraan dito na hindi natin gagawin ang kanyang pagmumura. Hindi natin gagawin ang kanyang lapastangan na pagsasalita na pangbabastos. Hindi po natin yang gagawin. Kukuhanin po natin sa mabuting usapan si Epifanio Labrador. Dahil haharap ito sa patong-patong ng mga kaso na libel. Kaya Epifanio Labrador, yung pera na inipon mo sa pagbablog, ilabas mo na ha. Grabe ang korte sa Pilipinas, marami. Kahit sa sulok ng Pilipinas, makakasuhan ka ng libel. Sabi ko sa iyo, itong ginawa mong ito, na pangbabastos, okay lang sana na kami nang minura mo eh. Huwag mo lang murahin ang
tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na aming pinakamamahal. Pero anong ginawa mo? Harap-harapang minura mo. Harap-harapang nilapastangan mo ang pinakamamahal naming leader ng Iglesia ni Cristo. Tignan pa natin, mga kababayan, paano siya magsalita. Talagang masama ang bibig na ito, matabil. Kung si Aling Marie, medyo medyo kalmado pa ako eh. Pero dito mga kababayan, kay Epifanio Labrador, matindi. Parang pag nakikita ko ang mukha niya mga kababayan hindi na tao. Talagang nagmukhang tao lang ito, pero isinugo ito ng masamang espiritu para usigin ang buong iglesia. Tignan natin mga kababayan, paano siya magsalita. Pero ito mga kababayan, iyak later ito, promise. Iyak later ito, magmamakaawa ito. Napatawarin ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Magmamakaawa na hindi niya alam ang kanyang idadahilan. Magmamakaawa ito. Mga kababayan, itaga nyo po ito, mga kapatid. Magmamakaawa ito sa susunod na araw. Kakaharapin niyang kaso talagang matindi mga kababayan. Matindi itong sa kulungan ito maghihimas ang rehas. Tignan po natin. Grabe itong pagmumukha na ito. Ang bansa natin pag nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Hindi pala Iglesia ni Cristo yan. Ngayon walang napatunayan lalo na mali yung sinabi sa akin ng kaibigan ko, ministro. Sabi niya Iglesia daw ni Cristo. Pero hindi na. Mas naniniwala na ako ngayon na Iglesia sila ni Manalo. Iglesia sila ng demonyo. Sabi niyo peace rally. Peace rally ba yon? Hindi niyo pinagkasundo yung mga tao, kundi hinayaan niyo pa lalong manira si Marcoleta sa side ng mga Marcos at ng mga mambabatas. Sinong ginagago ninyo? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo, magkano at ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga Duterteng di puta ka? Epifanio Labrador, patunayan mo yan Patunayan mo yung sinasabi mo na binayaran si ka Eduardo Manalo ng bilyon-bilyon. Patunayan mo yan sa korte. Kasi pag hindi mo yan napatunayan, maghihimas ka talaga ng rehas. Grabing lapastangan ito mga kababayan. Talagang yung rally na daw na ginawa ng Iglesia ni Cristo, hindi na daw peace rally. Dahil kay Marcoleta daw. Dahil paninira daw ang ginawa ni Marcoleta. I-replay mo yan. Epifanio Labrador. I-replay mo kung meron kang narinig dyan na paninira ni Marcoleta. Ipapaliwanag ko sa iyo, Epifanio Labrador, at sa mga tagasunod nitong vlogger na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit nagsalita si Marcoleta doon. Nagsalita si Marcoleta doon bilang isang abogado na nakakaalam ng mga batas at bilang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ipinaliwanag doon ni Congressman Marcoleta ang mga nangyayari sa ating bansa, mga isyong malalaki na problema ng ating bayan. Wala kang narinig doon na nangampanya siya na iboto nyo ako sa pagkasenador. Wala siyang sinabing ganon. Wala ka ring marinig doon na nanira si Congressman Marcoleta tungkol sa gobyerno. I-replay mo yan, Epifanio Labrador. Pakinggan pa natin mga kababayan ang vlogger na ito. Paano niya gawing masama ang Iglesia ni Cristo. Mga kapatiran at mga kapatid, kumalma po kayo. Hindi natin gagawin yung kanyang mga ginawa. Mga pagmumura, paglapastangan, kung ano pang mga masasamang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig.
Hindi po natin gagawin yan. May legal na paraan, mga kapatid. Hindi po masama ang Iglesia ni Cristo. Mga kababayan, ayon sa kanyang sinasabi, pakinggan pa natin. Paano niya gawing masama ang mga Iglesia ni Cristo? Grabe talaga. Grabing vlogger na ito. Malaki na sigurong kinita, no? Epipanyo. Yang kinita mong yan, kulang yan. Sa pagbisita pa lang sa mga lokal ng Iglesia ni Cristo na kung saan haharapin mong mga patong-patong na kaso. Ha? Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trilyon pa kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, ha? Sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epipanyo Labrador. Kahit 1 trilyon pa daw ang mga Iglesia ni Cristo, hindi nyo matatakot si Epipanyo Labrador. Ayan ang sinabi niya. Epipanyo, patunayan mo yan, panindigan mo yan. Baka umiyak ka later, ha? Baka iiyak ka sa paghingi ng sorry sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Baka umiyak ka, ha? Tignan natin ang tapang mo. Tignan natin ang tikas mo. Grabe ang vlogger na ito. Grabe talaga. Yes, sobrang tapang, mga kapatid. Saan yung peace rally na sinasabi ninyo? Kung talagang peace rally yan, bakit hinayaan ninyong magsalita si Marcoleta? Mga gunggong kayo, mga diputa! Ha? Good AM, sir. AM, halata ang INC. Pera-pera lang sila. O, tingnan nyo. Kayo mga taga-INC. Pera-pera lang ang tingin sa inyo ng taong bayan. Pero okay lang. Ha? Kahit pa 2 milyon kayo, putang ina ninyo, mayroon pang 30 milyon na tao na sumusuporta sa aming mahal na Pangulo. Hindi nga kayo. O mga kababayan, kahit ba ilang milyon ang mga Iglesia ni Cristo, hindi daw siya natatakot dahil daw sa bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos sa 32 milyon, yun daw ang sasama sa kanya. Mga kababayan, ito ba ang papanigan nyo si Epipanyo Labrador? Ito ba ang vlogger na pinagkakatiwalaan nyo? Epipanyo Labrador, nagkamali ka ng binangga. Kahit anong gawin mo ng mga paninira sa Iglesia ni Cristo at sa aming namamahala na si Ka Eduardo Manalo na sinasabihan mo na puro bintang ka na nabayaran ng isang politiko, panindigan mo yan, ha? Panindigan mo yan. Naku po, Epipanyo Labrador. Talagang sana wag kang iiyak sa ginagawa mo. Kasi ang mga kapatid po sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na yung mga abogado, nakahanda na at nire-ready na ang kaso na kakaharapin mo. Talagang hindi po nagbibiro, mga kababayan. Masakit po sa amin na lapastanganin mo ang aming namamahala at ang pagka-Iglesia ni Cristo namin. Talagang nagdurugo ang puso namin. Hindi ka namin gagayahin sa ginagawa mo na kung ano-anong mga lumalabas sa bibig mo, dadaanin ka lang namin sa legal na paraan. Tignan pa natin, mga kababayan. Talagang eto si Epipanyo Labrador, nagtatawag ng kanyang mga kakampi. Ayon sa kanyang sinabi, yung 32 milyon daw na bumoto kay Bongbong Marcos na ating Pangulo, ay yun daw ang mga kasama niya. Kasi ang Iglesia ni Cristo daw, wala pa daw 2 milyon. Di ba, ang yabang? Talagang matindi, matapang ito. Nung ni-research ko po sa FB, viral po ito Lahat ng mga kapatid nag-post na sa social media. Wanted na ito, mga kababayan. Haharap po talaga ang vlogger na ito sa mga kaso. Sa buong Pilipinas ito, mga kababayan, makakasuhan po siya.
Epifanio Labrador ha, ihanda mo na yung kinita mo sa YouTube mula nung nag-umpisa ka. Mauubos yung pera mo. Kasi bawat lokal dito sa Pilipinas ay pupuntahan mo para humarap sa kaso. Sabi ko sa iyo kaming mga Iglesia ni Cristo mababait po kami. Talagang mabibilang mo ang mga pasaway dito. Pero itong ginawa mo, Epifanio Labrador, ibang klase ito. Direktang atake sa namamahala. Minura mo ng malutong. Sana magbago ka na, Epifanio Labrador. Magbago ka na. Sana patawarin ka sa langit. Sana mapatawad ka ng Diyos sa langit. Lahat po ng mga kumakaaway po sa Iglesia ni Cristo, ang Diyos po sa langit ang gumaganti. Hindi po gumaganti ang namamahala. Hindi po gumaganti ang mga kapatid. Iba-iba ang paraan ng Panginoong Diyos, mga kababayan. Marami pong umapi, marami pong umusig sa Iglesia ni Cristo. Lahat po naglaho na parang bula. Dahil alam nyo po yan, sa kasaysayan po ng Iglesia ni Cristo, lahat ng mga umapi, umusig, na wala sa katwiran, lahat naglaho. Kaya Epifanio Labrador, good luck sa'yo. Maghihimas ka talaga ng rehas dito. Tignan pa natin kung gaano kayabang ito, mga kababayan. Mga kapatid, kumalma po kayo. Alam ko, pag napanood nyo po ito, manggigigil po kayo. Ipanalangin po natin si Labrador. Labrador. Parang aso Ipanalangin po natin na meron pang panahon para magbago ito. Umabot ng 2 milyon Sabi ko nga, kahit pa 100 beses kayo mag-peace rally, mga demonyo kayo, mga sinungaling kayo, peace rally, mga kiki ng ina ninyo. Yan ba yung peace rally ninyo? Pinagsalita ninyo si Marcoleta? Politiko na mortal na kalaban ng gobyerno, ng mga congressman? Ang ina ninyo, akala ninyo may isahan ninyo ang taong bayan? Lumalaki ulo ng Iglesia ni Cristo, alam niyo mga kababayan. Pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo kasi, marami sila. Maimpluwensya daw sila. Putang ina ninyo, hindi nga ninyo ma-overtaken sa dami ang Katoliko. Na kung tutuusin, wala kayo sa kalingkingan sa dami ng Katoliko. Inggur lang kayo ng dami ng Katoliko. Ulitin natin Kasi pera-pera lang sila. O, tingnan nyo, kayo mga taga-ANC, pera-pera lang ang tingin sa inyo ng taong bayan, pero okay lang. Kahit pa 2 milyon kayo, putang ina ninyo, mayroon pang 30 milyon na tao na sumusuporta sa aming mahal na Pangulo. Hindi nga kayo umabot ng 2 milyon Sabi ko nga, kahit pa 100 beses kayo mag-peace rally, mga demonyo kayo, mga sinungaling kayo, peace rally, mga kiki ng ina ninyo. Yan ba yung peace rally ninyo? Pinagsalita ninyo si Marcoleta? Politiko na mortal na kalaban ng gobyerno, ng mga congressman? Ang ina ninyo, akala ninyo may isahan ninyo ang taong bayan? Lumalaki ulo ng Iglesia ni Cristo, alam niyo mga kababayan. Pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo kasi, marami sila. Maimpluwensya daw sila. Putang ina ninyo, hindi nga ninyo ma-overtaken sa dami ang Katoliko. Na kung tutuusin, wala kayo sa kalingkingan sa dami ng Katoliko. Inggur lang kayo ng dami ng Katoliko. Mas lalo na ng Islam. Di ba? Putang ina, akala mo kung sinong magsiasta. Akala mo na talaga powerful sila. Pera-pera lang naman ang labanan nyo dyan. Ginagamit nyo lang naman yung reliyon ninyo pagdating ng politiko. Kahit aminin nyo sa hindi. Hindi alangan naman sabihin ng mga leader nyo, binibigyan kami ng pera. Natural, hindi nila sasabihin yan. Pero marami ng mga ministro
marami nang magpapatunay niya na pera-pera lang dyan sa Iglesia ni Cristo. Ang ina ninyo. Okay na sa... O yan mga kababayan ha. Narinig nyo ba ang sabi ng vlogger na ito? Grabe ang kanyang bibig. Lapastangan mga kababayan. Sa bilang daw po ng Iglesia ni Cristo, mas marami daw po sila. Islam, Katoliko, in-groom lang daw ang Iglesia ni Cristo Sa tingin mo, Epifanio Labrador, kakampihan ka ng mga kapwa mo Katoliko sa inaasta mong pag-uugali? Sa tingin mo, kakampihan ka ng 32 million na sinasabi mo na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? I-comment nyo mga kababayan ha, ito ba ang kakampihan nyo? Itong vlogger na ito? Ito ba ang vlogger nyo ngayon? Ito ba ang tagapagtanggol ng administrasyon ngayon, mga kababayan? Itong vlogger na ito ang sisira sa pangalan nyo. Grabe ang lapastangan na ito. Sa tingin nyo, mga kapatid at mga kababayan, ang vlogger na ito, ang paniniwalaan ng taong bayan, ito ba ang vlogger na tagapagtanggol ng ating bayan? Sa tingin nyo mga kababayan, kahit kung ako ang Katoliko, hindi ko sasang-ayunan ang sinasabi ng vlogger na ito. Kasi walang utak ang mga salita na mga lumalabas sa kanyang bibig, puro tae, mga kababayan. Kung ako ang Islam, maniniwala ako dito, hindi po mga kababayan. At sa iba pang mga religion na pinagmumukha niyang masamang Iglesia ni Cristo, pinagmumukha niyang mukhang pera, pinagmumukha niyang bayaran ang namamahala. Grabe, pakinggan pa natin mga kababayan kung paano niya bastusin ang buong Iglesia ni Cristo. Na ako Naka-attend na ako sa kapilya ninyo. Ang ganda ng ano niyo sa loob ng kapilya ninyo. Pero kung gaano kaganda ang loob ng simbahan ninyo, gano'n naman kawalang niya, gano'n naman kadumi yung kalakaran ninyo. O, tingnan mo Nolan Tariyasin. Irespeto ko ang INC pero hindi ang leader na si Manalo. Gamit lang membro ng INC dapat dyan. Pabaksakin si Manalo. Pera-pera lang ang pinagagawa niyan. Tingnan mo, reaksyon ng taong bayan. Manalo, putang ina mo ka. Kaya pala pati kapatid mo, pati mga magulang mo. Para lamang hindi ka matanggal sa posisyon mong demonyo ka. Kawawa ang bansa natin mga kababayan kapag puro membro ng Iglesia ni Cristo ang may katungkulan sa ating bansa. Kawawa po tayo. Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Kaya alamin niyo muna kung yan ang may kayong ugnayan, lalo na si Marcoleta, tingnan niyo Iglesia ni Cristo. Dahil alam niya, Iglesia ni Cristo siya, ginamit niya ng husto yung pagiging membro niya ng Iglesia ni Cristo. Tingnan nyo, marami pang politiko na mag-i-iglesia ni Manalo, tandaan nyo. Dahil nakita nila, pag iglesia ka ni Manalo, pag ikaw ay congressman, tutulungan ka ng iglesia ni Manalo. Kahit na ikaw ay si Raulo, kahit na ikaw ay gago. Grabing bibig nito mga kababayan, Grabing lapastangan itong taong ito, mga kababayan. Talagang yung ginagawa niyang pag-uusig po sa Iglesia ni Cristo, hindi kitanggap-tanggap. Mga mahal kong kapatid at mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo, hindi ko na po may pagpatuloy yung mga sinasabi niya kasi ang sakit sa dibdib Talagang pinagmumukha niya pong masama ang namamahala. Isipin niyo mga kababayan, ibang klase. Kaya masasabi ko sa iyo, Epifanio Labrador, antayin mo na lang ang parusa ng Diyos sa iyo sa mga ginawa mo po na paglapastangan sa buong Iglesia ni Cristo,
pangbabasto sa aming namamahala na si Ka Eduardo na minura mo ng pagkalutong-lutong, Diyos na ang bahala sa'yo. At sa mga lawyers na kapatid, naghahanda na po talaga mga kababayan. Talagang ididemanda po talaga itong taong ito. Hindi lang kasi maintindihan ng taong ito, pati nung mga taga-suporta niya, itong vlogger na ito, ang ginawa ni Congressman Marcoleta ay hindi pamumulitika, kundi bilang isang abogado na may alam sa batas at bilang isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na sinabi lang niya ang katotohanan ng mga oras na yon. Mga kababayan, wala kayong narinig na paninira. Wala kayong narinig na mga panunumbat sa gobyerno o kasirahan na mga sinabi niya. Mga kababayan, i-replay nyo po yung video na yon. Kaya, Evi Panyo Labrador, humanda ka na sa kakaharapin mong mga patong-patong na kaso. I-ready mo na yung pera mo kung gaano karami yan. Yung naipon mo mula noong nag-vlog ka. Kung milyon man yan, bilyon man yan, ihanda mo na yung pera mo. Kasi talagang idedemanda ka ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Hindi po ito isang biro. Talagang itong pagyurak mo at paglapastangan mo sa leader po namin, dilapastangan mo na rin ang buong iglesia dahil mahal na mahal po namin ang kapatid na Ka Eduardo Manalo. Talagang Diyos nang bahala sa'yo. Sana magbagong buhay ka pa. Kung may pagkakataon pa, ayusin mo ng buhay mo. Yun lamang po mga kababayan. Salamat po sa inyo.